Natapos ang second sem ng puno ng paghihirap. Kahit na nag-birthday ako pagkatapos agad ng pasukan, ay hindi ko iyon madama. Bumalik na sa dati ang tratuhan ko sa pamilya ko. Kahit na may kaunting gap na, kahit paano, ay medyo bumuti din ang pag-iisip ni na mama at tiya. Hindi na rin nila ako pinaparinggan sa mga problema sa bahay. Mukhang alam nilang hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang sakit na nadama last year. Nakaupo ako sa duyan habang umiihip ang hangin isang umaga ng summer. Nagbabasa ako nitong isang lumang Tagalog na pocketbook galing sa bookshelves ni tiya. Puno iyon ng alikabok kanina pero inayos ko para lang may mapaglibangan. Tungkol iyon sa isang lalaking may gusto sa isang babaeng tagami nila. Mayasinda ang lalaki at tinatawag siyang Agila dahil malaagila ang kanyang mga mata. Tuwing nababanggit ang rancho, mga kabayo, kambing, bukid at kung ano-ano pa, ay wala akong maisip kundi si Hector. Sabi nila, fish your first. Kung gusto kong mag-move on, kailangan masanay akong naiisip si Hector. Masanay akong naiisip siya at dapat kalaunan ay wala na akong maramdaman. Kailangan akong lubos na masaktan nang sa ganon ay maging manhid na ang puso ko. Tumunog ang upuan sa bakuran namin. Napalingon ako sa umupo roon. Nakita ko si Lola sa upuan. Nakangisi siyang nakatingin sa akin. It's almost creepy. Pinagkibit balikat ko siya at nagpatuloy sa pagbabasa. Sigurado ka bang mahal ka niya? Nilingon ko ulit ang nagsasalitang si Lola. Po? Yung matipunong lalaki. Sigurado ka bang mahal ka niya? Ginapangan ako ng kaba. Kahit hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ni Lola Siling, ay pakiramdam ko si Hector na agad. Yung bumisita dito noong nakaraang araw, nung naligo kayo sa Alps. Ngumisi ulit si Lola at kitang-kita ko ang gilagid niyang walang ngipin. Po, sinong bumisita dito? Humagikik si Lola saka tinitigan ako sa mga mata. Yung lalaking makisig nga at matipuno. Kinagat ko ang labi ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya o hindi. Pero kasi binanggit niya ang araw ng kaarawan ko. Naligo kami sa Alps last week. Kahit na ginamit niya ang katagang noong isang araw, ay naniniwala akong may laman ang sinasabi niya. Anong ginagawa niya po dito? Tanong ko. Hindi niya ako pinakinggan. Imbis ay tinanong niya ulit ako. Sigurado ka bang mahal ka niya? Wala sa isip kong sinabi na, oo. Mabilis at malakas ang pintig ng puso ko. Alam ko, kung sino mang bumisita dito ay si Hector na iyon. Summer at walang pasok sa Maynila. Ang alam ko kasi ay nasa Maynila daw siya at doon na nag-aaral. Kung ganun ba't kanya iniwan? Nag-iwas ng tingin si Lola Siling sa akin. Mas dumubli ang kabang naramdaman ko. Ngayon, siguradong sigurado ako na si Hector ang tinutukoy niya. Ba't kanya pinagsalitaan ng masama? Napalunok ako. Nagalit po siya. Hindi nagsalita si Lola. Nakatingin pa rin siya sa kawalan na parabang dinadama niya ang hangin sa paligid. Naaninag yata ako dito. Mahawa na yata ako kay Lola. Posible bang dalawa ang maramdaman mo sa isang tao? Tumawa siya na parang nababaliw na. Kinunot ko ang noo ko at nagpatuloy siya. Dalawa, galit at pagmamahal. Posible ba yon? Naramdaman mo na yon? Nilingon niya ako ng nakangisi. Hindi ako makasagot. Nanuyo ang lalamunan ko sa mga sinabi niya. Kasi yun daw ang nararamdaman niya. Nalaglag ang pangako sa narinig ko galing kay Lola.
Agad na muo ang trahidor kong luha. Hindi, no, it's been 6 goddamn months, Chiska. Forget him. Napatalon na lang ako at agad napapunas ng luha ng may biglang padabog na nagbukas ng gate. Sigaw ni Tidi. Pulang-pula ang kanyang mukha. Sinundan siya ni Tiyo at ni Papa na parehong mukhang galit at nawawalan ng pag-asa. Sumunod na dumating ay si Tia na umiiyak at humahagulgol. Ano pong nangyari? Agad ko silang sinalubong. Ayaw nilang magsalita. Walang imikan hanggang sa pumasok na sila sa loob. Anong nangyari? Tanong ni Craig nang lumabas na si Tidi sa manukan sa likod. Narinig kong sinagot ni Tidi si Craig pero hindi ko naklaro ang lahat kaya bumaling ako kay Tia. Bakit po? Umiling siya at tinalikuran ako. Bumaling naman ako kay Papa at Tiyo na parehong mukhang bigong-bigo. Hinila ni Papa si Mama. Si Tiyo na lang ang natira sa sala kaya siya ang kinausap ko. Tiyo, bakit? Tiningnan niya pa akong mabuti. Kitang-kita ko ang luhang kumikislap sa gilid ng kanyang mga mata. This is serious. Kukunin na ng mga Dila Merced ang Alps. Napaatras ako sa kinatatayuan ko sa sobrang gulat. Ha? Tumango si Tiyo. Inilipat na daw ang buong lupain sa pangalan ni Hector. At anilay, bibilihin niya yon. Magkano? 500,000. Hindi pwede, Tiyo. Lubos ang pag-aalab ng galit sa sistema ko. Naramdaman ko ang paunti-unting pag-init ng pisngi ko sa galit. Parang gusto kong manuntok. Ang liit na halaga! Sigaw ko. Chiska, halos sigit 20 taon na perinda yung lupa. 500,000 pero may interes yun ayon sa pinagkasunduan. Kaya lumaki ang interes. Ngayon, mabibili niya yun sa halagang iyon lang. Nanuyo ang lalamunan ko sa narinig ko. Lumingan na ako sa pamilya kong wala sa paligid. Mababaliw na yata ako sa sobrang galit. Napakawalang hiya mo, Hector Dila Merced. Sobrang walang hiya. Iyan ba ang gagawin mo? Pagkatapos kitang mahalin? Pagkatapos ko ibigay sa iyo ang lahat-lahat? Siguro ay nakahanap na siya ng iba sa amin nila. Siguro ay may girlfriend na siyang mapagkakatuan niya Kaya wala nang halaga sa kanya ang lupa namin. Kaya kayang-kaya niya na kaming apakan kasi wala na talaga siyang pakialam. Nung una akala ko galit lang siya Kaya niya yun nasabi kasi galit siya. Pero ngayon, hindi. Hindi niya ako minahal. Wala siyang pagmamahal na naramdaman sa akin. Puro lang libog ang naramdaman niya. Bumuhos ang luha ko sa mga mata. Nanginginig ang labi ko. Gusto ko iyong buksan at magsisigaw sa galit. Nilingon ko si Lola. Nakakabadrip. Nakakabadrip si Lola Siling. Kung ano-ano pang ginagatong sa akin. Tapos ngayon ito pala ang mangyayari. Mama! Sigaw ko sabay tungo sa kwarto ni na Mama at Papa. Naabutan kong palihim at marahang umiiyak si Papa. Habang si Mama ay hinahaplos ang kanyang likod. Pinunasan ni Papa ang kanyang luha sa likod ng kanyang salamin. Ma! Matapang kong tawag. Chase! Ma! Ibinta po natin ang bahay sa Maynila. Natigilan si Mama sa sinabi ko. 5 milyon, diba? 5 milyon ang halaga nun. Mabibinta natin yon. Maayos ang bahay. Intricate designs at nasa magandang village. Ibibinta natin yon. At babayaran natin ang utang natin sa mga Dila Merced. Pero Chiska, magandang puhunan ang lupa. Lalo na at nasa Maynila. Baka di na tayo magkabahay pa ulit doon. Ma, please, ibinta nyo. Bayaran natin ang utang sa mga Dila Merced. Magkano? 1 milyon? 1.5? Bayaran natin gamit ang pira. At ang matitira doon, ipadevelop natin ng maayos ang Alps. Bigyan natin ng puhunan ang poultry. Mag-aaral akong mabuti. Ibalik nyo rin sa Manila si Tidi. Kahit na mag-apartment siya doon o
Basta, ma, don't give up, Alps. Sumingap si mama at papa. Dahan-dahang tumango si papa sa sinabi ko. Para akong nabunutan ng tinik dahil sa pag-ayon niya sa aking sinabi. Dinampot ko ang jacket ko sa ibabaw ng lamisa sa kusina at agad umalis ng bahay. Damdila Mercedes. Alam kong mabuti ang tita, tito at lola ni Hector. Kaya nga nung nasa kanila pa ang rancho ay di nila ginalaw ang Alps. Pero ngayong naka-Hector na, nagkandali-chilitsi na. Narinig kong sumipol si lola sa kinauupuan niya habang mabilis ang lakad ko patungong gate. Naisahan ka. Tumatawa siya. Nilingon ko siya at nagkasalubong ang kilay ko nang nakitang nakangisi siya at inuulit niya iyon na parang tiyan. Naisahan ka! Naisahan ka! Naisahan ka! Pumikit ako at tumakbo na palayo sa bahay. Pumara agad ako ng tricycle kahit nakakailis-is ang ngising walang ngipin at ang paulit-ulit na sinabi ni Lola Siling. Manong, sa mansyon po ng mga Dila Merced. Tumungo na ako sa mansyon. Kitang-kita ko ang malaking gate na may keris ng Dila Merced. Tao po! Sigaw ko. Agad akong dinungaw ng guard nila. Kahit kailan, noon, hindi ako kumakatok dito. Lagi akong malayang nakakapasok. Pero ngayon, gusto ko pong kausapin si Tita Lina. Sabi ko. Napalunok ako doon at agad naghurmentado ang puso ko. Hindi ko pa nakakausap ang Titan Hector. Simula nang nangyari. At lalong-lalo na ang lola niya. Ano kaya ang reaksyon nila? Galit ba sila sa akin? Pues, kung galit sila, haharapin ko pa rin. Chiska Alde? Tanong ng guard. Tumango ako. Saglit lang. May kung sino siyang tinawagan sa telepono. Tumunganga pa ako ng ilang sandali bago niya binaba ang telepono at binuksan ang gate. Nasa sala si Ma'am Lina. Diretso ka lang. Tumango ako at halos tumakbo papasok ng bahay nila. Malayo pa lang ay kitang-kita ko na ang nakaparking sa labas na jeep commander. Sa lahat ng sasakyan ay iyon lang ang nasa labas. Kinakain na naman ako ng sariling paghuhurumintado. Hindi ko na mawari kung naiihi ako o nabubuwisit. Hector is probably here. Lumunok ako bago pumasok sa engrande nilang bahay. Nakita kong umiinom ng tsaa si Tita Lina sa sala. Tumayo siya at ngumiti nang nakita ako. Chiska, long time no see. Bungad niyang ikinagulat ko. Buong akala ko ay sasalubungin niya ako ng sampal dahil sa ginawa ko kay Hector, 6 na buwan na ang nakalipas. Nibiso niya ako. Naistatwan na lang ako sa kinatatayuan ko. Pumayat ka ata. Sumimangot si Tita Lina. I mean, not that you're not skinny before, pero parang nagkasakit. Ngumuso ako. Sa sobrang stress po siguro. Umiling-iling si Tita Lina at umupo ulit sa sofa. Umupo ka muna dito. Anong gusto mong merienda? Manang. Wag na po. Saglit lang ako. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Pinasadahan ko ng tingin ang buong paligid at siniguradong wala si Hector na nagkukunwaring mueble sa tabi-tabi. Nang nakumpirma kong wala, ay binalingan ko ulit si Tita Lina. Hindi po namin ipagbibili ang Alps. Bigyan niyo po kami ng palugit. Say, 3 weeks. Babayaran po namin yung utang. Tumango si Tita at nakita kong nalungkot ang kanyang mga mata. I'm sorry about that. Si Hector kasi, mapilit. Kinagat niya ang kanyang labi at uminom na lang ng tsaa. Alam ko po ang mga kasalanan ko. Kasalanan ng pamilya ko. Lahat ng atraso namin. Hindi po ako bulag doon. Sorry po. Alam ko po rin magkalaban talaga ang turingan ng dalawang pamilya. Ang gusto ko lang ay mawala ang ugnayang ito. Gusto ko pong matapos na ang laban. Para masitil na ang lahat. Bibilhin na po namin pabalik ang Alps
Pasensya na at natagalan. Wala pa talaga kami pong pera kaya... Chiska. Tumikim si Tita Lina. Hindi naman sa ganon. Umiling siya. If only I can convince Hector, kahit na si Mama ay kinukumbinsi siyang wag ganon. Pero, he's been... Kinagat niya ulit ang labi niya. Heart. Dugtong ko. I know. Umawang ang bibig ko. Tumaas ang kilay ni Tita na para bang naghihintay siya ng sasabihin ko. Pero imbis na dugtungan ko iyon ng eksplanasyon tungkol sa totoong nangyari noon, ay hindi ko na lang ginawa. Sa halip ay tinikom ko na lang ulit ang bibig ko. And you've been hard to, Chiska. You say, Hector is a tactless brat. He's spoiled dahil kay Mama at sa mga pagkukulang namin. Alam kong nasaktan ka sa mga sinabi niya noon, pero may kasalanan din naman ako kaya siguro tama lang yon. Sabi ko nang nanginginig ang busis ko. And I regret that everything is tainted now. Na kahit anong gawin ko ay may sugat na, may piklat na at hindi na iyon mabubura kahit anong mangyari. Lalo na ngayong si Hector ang naunang tumira ng pasabog. This is clearly an act of war. Ang pagbili ng Alps ay isang sinyalis na kalaban niya na kami. Kalaban niya na ako. Yes, I want to end this war. Ngumisi ako. I have to go po. Thank you. Tinalikuran ko ang Tita Lina. Chiska, magmerienda. Sorry po. Thank you. Pero hinihintay na ako ng pamilya ko. Sabi ko at tuluyan ng umalis. Yes, alright. I want to end this war, but I'm not going to lose her. Hindi pwedeng matapos ito na sumusuko kami o natatalo kami. I'm an Alde, at kahit malaking tao ang mga Dila Merced, I still believe that we can win this. Mama! Tawag ko kay Mama pagkatapos niyang sinuyod ang buong bahay namin sa Manila. This is our last glance of it. Ang makinis na pagkaka-finish ng sinimintong dingding, ang magandang disenyo ng ceiling namin, ang mamahaling tiles at ang malahotel na CR, ang 5 kwarto at isang mid quarter, ang beranda na paborito kong parte. We are going to lose this house, my home. Alegria is my home now, but I'm willing to give it up just to win this war. Pwede po ba akong bumalik sa pag-aaral dito sa Maynila? Kung gusto ni Craig, kaming dalawa na lang po. Mag-a-apply ako ng scholarship sa university at mag-a-apartment kami ni Craig. Magpa-part-time din po ako para may panggastos. Umiling si Mama. Akala ko ay tumututol siya. Ako na ang bahala sa gastos, Chiska. Oo, babalik kayo dito. Kayong tatlo ni Tide.